Sa pagbukas po kayo sa akin, sa aklat ng Galatians, maka-distribute. Yan sa mga wala. Sa Book of Galatians, sa New Testament po yan. Yan. Galatians chapter 5, verse 13 hanggang 15. Magbabasa po tayo mula verse 13 hanggang 15 ng chapter 5. Ulitin ko po. Galatians chapter 5 verse 13 hanggang 15. Sa mga nakakita na po ay magsabi po ng malakas na amen. Amen. Malakas ba yun? Malakas na amen. Amen. Marami pang hindi nakakita. Ayan. Chapter 5 verse 13 hanggang 15. Sige po, atin pong basahin. Ito po ang sinasabi. You, my brothers, were called to be free. But do not use your freedom to indulge to sinful nature. Rather, serve one another in love. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po dahil ang iyong banal na presensya ang kumikilos sa aming kalagitnaan. Dinadalangin ko po at kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa umagang ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng kakayanan ng maunawaan ang iyong salita sa umagang ito. Bigyan mo rin kami ng puso at isipan na handang tumanggap, magpakumbaba at matuto mula sa iyong salita. At tunay nga po Panginoon, naisin namin na ang iyong salita na maitatanim sa aming puso ay lumago at kami po may apply bilang iyong mga anak dito sa mundong ibabaw. At sa iyong lingkod din po, dalangin ko po na ikaw ang siyang mag-bless sa akin, mag-anoint, at itago mo po sa iyong likuran at patuloy ikaw ang siyang makita at mahayag. At Lord, gamitin niyo po ang buhay ko upang maging daluyan ng pagpapala sa aking mga kapatiran. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal, ang kadakilat paghatian, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon bago tayo paupo. Yung palakpak na para sa Panginoon. Ayan, amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, alam ko po na medyo naninibago tayo. Ayan, kasi nabawasan tayo ng maingay. Ayan, maingay. Wala siya, ang lakas ng loob magsabi ng maingay. Ayan, pero mapapanood niya ito mamaya. Ayan, pero alam ko po na ang lahat tayo ay patuloy na kinakasakapan ng Lord ng kagalakan. Amen po? Amen. Yan, so sige po, tayo po ngayon ay magpapatuloy. Ayan, meron tayo pati si Chikiting. Yan. Ngayong umaga po ay patuloy natin pag-uusapan ang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, no, sa kanya pong isunulat sa Book of Galatians. Amen po ba? Ngayong umaga ay pag-uusapan natin yung tinatawag na kalayaan. Ayan. Sabihin nyo nga po, kalayaan. Kalayaan. O yung ibang word po sa English ay liberty. Ayan. So kaya nga po, sino nakakita na rito yung sa picture o sa TV nung sa New York? Ano yung makikita doon? Statue of Liberty. Ibig sabihin, kapag tinitingnan ng mga taga-US yun, kabuuan ng US o yung mga, especially yung mga sa nasa New York, sa tuwing tinitingnan nila yon, alala nila na sila ay naging malaya. Amen po ba? Alam niyo po ba kung kailan ang kalayaan sineselebrate sa US? July 4. July 4. Ayan, birthday ko po. Pero ako hindi pa nakarating ng US. Pero okay lang po. Pero balik po tayo doon. Sa tuwing nakikita po nila yung statue na yon, sila po ay nagkakaroon po ng kagalakan sa kanilang puso. Amen po ba? Ngayon naman sa atin, dito sa Pilipinas, sino ba ang tawag doon ang bansang bayani na kapag ating naiisip ay nakikita natin ang tinatawag na kalayaan? Rizal. Jose Rizal. Diba? Sabi nga, pwede si Jose Bonifacio, si Andres Bonifacio. Ayan, pwede si Andres Bonifacio, pero more on si Jose Rizal. At kapag nakikita natin yan, naririnig natin ay sabi nga, salamat sa kanya dahil siya ang pinangkasakapan para ang mga Pilipino ay maging bukas tungkol sa kalayaan. Amen po ba? Amen. Pero, isa po sa nagiging malungkot ngayon, sa Pilipinas, maging sa Amerika man, yung word na kalayaan ay naaabuso. Amen po? Amen.
Dito sa atin sa Pilipinas, alam naman na natin na pag sinabing malaya ay ang pagkakaunawa ng lahat ay pwede mo nang gawin kung ano ang gusto mong gawin. Amen po ba? Na kung anong gusto kong gawin, huwag mo akong pakialaman. Na huwag mo akong diktahan. Amen po ba? Kaya nga may tinatawag sila minsan, lalo na sa Facebook, sa papaturod, sa mga vlog, sa Twitter, o sa ano ba, sa mga reels, di ba? Ang lahat ng tao, kapag sila ay nag-comment, amen, kung ano na lang gusto nilang sabihin. At kapag sinabihan mo sila, babalikan ka nila na opinion ko to eh. Yung tinatawag na parang freedom of speech. Amen po ba? Pero ang katotohanan, ang salitang kalayaan ay maganda. Amen po ba? Amen. Sa tingin niyo, dito sa mundo, sino ang lubos na gusto makatanggap ng word na kalayaan? Amen. Mga nasa preso. Amen po ba? Kasi sila ay yung mga taong nakakulong. Amen? Sila yung mga tao na hindi na nila nagagawa yung dati nilang buhay ng normal kasi sila ay nasa loob ng kulungan. Kaya nga, kapag sinabing sila ay lalaya na, grabe ang kadalakan ng mga nasa kulungan. Amen po ba? Pero tayo mga malaya, ang mga taong nasa malaya, hindi nila nauunawaan ang kahalagahan ng pagiging malaya. Kaya naman yung mga nasa preso, kapag sila ay nakalabas na, sobrang nilang na-appreciate yung word na kalayaan. At ang maganda dun, alam din nila kung ano yung dapat nilang gawin para sila ay manatiling malaya. Pero ang mga malaya, ang katotohanan, sila yung parang malaya, pero para silang namumuhay na sila ay hindi malaya. Amen? Kasi ang katotohanan, nagagamit nila ang salitang kalayaan sa maling pamamaraan. Amen po ba? So kung babalik tayo ngayon bilang Kristiyano, sabi mga, ako'y Kristiyano. Ako'y Kristiyano. At ako'y malaya. At ako'y malaya. Tunay nga ba na ako'y? May ba ako'y? Ibo, tunay nga ba na ako'y? Tunay ba na ako'y? Namumuhay ng malaya? Bumuhay ng malaya. Ayan. So ayan po yung katanungan sa atin. So sabi nga po, no, dito ngayon sa pinag-usapan natin, kung babalik tayo sa verse 1 and chapter 5 ng Galatians, ito po yung sinabi ni Apostle Pablo. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. So sinabi nito ni Apostle Pablo sa verse 1 na kaya kayo ay pinilaya ng ating Panginoong Jesucristo upang kayo ay maging tunay na malaya. Amen? Kaya naman sabi niya ngayon ay kayo ay tumindig. At wag na kayong magpasako pa o tawag doon pumunta pa sa bagay na kayo ay mabibigatan dahil sa tawag doon sa bigat o yung pagiging ikaw ay slave ng kasalanan. Amen po? So, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang pamagat ay yan. Basahin mo natin ng sabay-sabay. Ayan. Sige po, ganyan po talaga pag live. 1, 2, 3. Proper use of our liberty. Ano po sa Tagalog? Ang tamang paggamit ng ating kalayaan. Amen? Sasabi nga po, no, para sa ating pagsisimula, ngayon dito sa ating binasa, ine-explain ng ating Apostle Paul kung bakit nga ba tayo tinawag ng Panginoon. Sino rito yung tinawag ng Panginoon? Amen. Salamat sa Lord. Kasi ang Lord na tumawag sa atin. Sabi nga, no, tinawag tayo ng Panginoon because we are called to liberty. Tinawag tayo upang maging malaya. Kaya nga po, ang katotohanan, ang isang Kristiyano ay, ano po? Malaya. Malaya. Sabi niyo po, ako'y malaya. Ako'y malaya. Ayan. Kaya nga po tayo ay malaya. Basahin po natin. Yan, sabi, the Christian is a free man. Meron po tayong mga points dyan. Una, they are free from the guilt of sin because he has experienced God's forgiveness. Amen? Meron pa ba rito na kinukonvict ka ng kasalanan? Meron pa ba? Kasi sabi siya, makasalanan ka. Pagising mo, makasalanan ka. Di ba hindi na? Hindi na tayo ngayon na bumuhay na bawat araw ay meron sa atin nagkasabing sobrang makasalanan mo. At lagi pagising natin,
ang sumasalubong sa atin ay mabuti ang Diyos dahil bawat araw tayo ay nililinis ng Panginoon. Amen po ba? At tayo ay tunay na pinalaya na dahil tayo ay tunay na pinatawad na ng Panginoon. Amen po ba? Yeah, next. They are free from the penalty of sin because Christ died for him or her on the cross. Bayad na ang ating mga kasalanan. Amen? Amen. Napag-aralan na natin yan. Kaya nga hindi na tayo ngayon, wala na tayong takot sa ating puso, sa ating buhay. Next. Through the Spirit, they are free from the power of sin in daily life. Meron pa ba ditong alipin ng kasalanan? Ang katotohanan po, wala na dapat. Bakit? Kasi tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen po ba? Kaya meron pa ba, Ate Ruth? Yan. They are also free from the law with its demand and threats. No, na tayo ay hindi na tayo under sa law. Tayo ay under, ano po? Grace. Amen po ba? Amen. So, kaya nga ang isang Kristiyano ay tinatawag na free man o tayo ay mga pinalaya na, ulitin natin dahil tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, nabayaran na ng ating Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan sa bawat araw. At ang huli po, hindi po tayo naka-under sa law, but we are under grace. Amen po ba? Amen. Sino po ang nalulugod sa bagay na yan? Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po na sinasabi, Christ bore the curse of the law and ended its tyranny once for all. Ibig sabihin po, binitbit na ng Panginoon at siya na ang naging curse para sa atin upang tunay na pagbayaran ang lahat. Pagbayaran ang ano daw po? Ang lahat. Wala pong itinara kundi ang lahat. Kaya nga tayo ngayon ay tunay na malaya. Kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay tunay na malaya. Ikaw ay tunay na malaya. Yan. Malaya na tayo. Kaya nga kapag sinabing malaya, dapat tayo ay merong kagalakan sa ating puso. Amen. Kailangan tayo ay nagbubunyi. Amen po ba? Amen. Dapat tayo ay laging nagpapasalamat. Amen po? Amen. Kaya ng umaga, sino ang nagpasalamat sa Panginoon? Amen. Mag-ising. Amen. Bukod sa ikaw ay mahininga, sinabi mo, Lord, salamat sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Amen. Salamat sa iyong biyaya at habag. Amen. Amen po? Amen. Salamat, Lord, dahil ako ay tunay na malaya na. Amen po ba? So, ayun po ang ating tinanggap dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga po sinasabi, ang grace and liberty, yan po ay laging magkasama. Hindi po yan magkahiwalay. Amen po ba? Kasi hindi ka magkakaroon ng kalayaan kung wala ang grace ng Lord. Naunawaan po natin? At dahil sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang habag at awa, tayo ay pinagkalooban niya ng tunay na kalayaan. Amen po? Ayan. So, ngayon ang tanong, sinabi rito ngayon ni Apostle Pablo, you, my brothers, were called to be free. Kayo ay tinawag upang maging malaya. Nagkaroon siya ngayon ng paalala. But do not use your freedom. Ano daw po? But do not use your freedom. Ibig sabihin ngayon, sinasabi ni Apostle Pablo dito na merong pamamaraan na mali ang paggamit natin ng ating kalayaan. Amen po? Which is, ito ay tinatawag natin sa Bible na warning. Sabihin nyo nga po, warning. Warning. So, alam natin na kapag nakabasa tayo ng warning, kailangan natin, anong una? Iwasan. Intindihin. Ano po? Pag nakakita ng warning, anong una? Intindihin. Bakit nga ba may warning doon? Kasi pwede kang mapahamak, mali gawain. Kaya ngayon, ano ang gagawin mo? Pag sinabing warning, bibigyan atensyon at iiwasan mo. Amen po ba? So ngayong umaga, una natin pag-usapan yung sinasabi na sa paanong paraan ba natin dapat hindi ginagamit ang ating kalayaan? Amen? Ready na po ba tayo? Amen. Sino ready na? Taas kamay. Mabagal. Sino ready? Taas kamay. Ayan, praise God. Pampagising po yan. Ayan. May nakita kasi ako sa Facebook, sa school, yung mga estudyante kasi inaantok. Kaya ang ginawa niya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tapos ang ginawa niya kasi group 1, group 2, group 3, group 4. Tapos sabi na gano'n, may sinabi siya, 4 na salita eh. Ako ay
hindi na ito, sabi, ako ay gising. So pag sinabi nila, tumatayo, 1, ako ay 2, hindi na ito 3, ako ay 4, gising. Hindi ko naman gagawin dito. Pero ibig sabihin, talagang nagigising sila. So kanina pinataas ko kamay nyo kasi para magising naman tayo. So pag may nakita ko nakapikit, pagagawa ko yun, 1, 2, 3, 4. Hindi naman. Pero sige po, tuloy tayo. Ngayon, sinabi dito ni Apostle Pablo, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Ayan. Huwag daw natin gamitin ang ating kalayaan para tayo ay mag-indulge o bigyang pansin o bigyang pahalaga ang ating sinful nature. So pag sinabing sinful nature, kasi tayo ay nasaan na po? Nasa Flesh. laman. Meron ba dito espiritu na lang? Wala. Kaya nga po sabi ko kay ate, nung aalis siya, natatawa ako, sabi niya, okay lang yan. Wala man ako dito sa espiritu. Babanggitin niya sana yung joke, sa espiritu, nandito naman ako. Sabi ko sa kanya, oh, spiritism yan. Sabi ko, wala ka rin dito kahit espiritu, yung isip mo na lang. Sabi ko sa kanya gano'n. So ano pong ibig sabihin? Sa atin ngayon, although tayo ay pinalaya ng Panginoon, ang katotohanan tayo pa rin ay nasa laman. Amen po ba? So ibig sabihin, kung tayo ay nasa laman, malinaw na sa atin to, na tayo ay prone pa rin sa, ano po? Kasalanan. Amen? Kasi, ang hirap, kasi tayo ay nasa laman pa rin. Sige nga, tingnan mo kung nasa laman ka pa, kurot-kurot yung mga sarili mo. Kasi baka yung kapatid mo, kinurot mo, magalit eh. Mga malaki. Yan. May nararamdaman pa? Ayan, pag wala na, baka manit na yung puso. Ayan, hindi naman ano. So, kaya nga po, pinaalalahanan ni Apostle Pablo ang mga taga-Galacia at maging sa atin ngayon, sabi niya, no, do not use your freedom to indulge the sinful nature. So, sabi nga po, how we should exercise our liberty. So, unang bagay po, na dapat natin bigyang pansin na sabi nito, not to serve the flesh. Sabihin nyo nga po, 1, 2, 3. Not to serve the flesh. Bakit po ba mahalagang sinabi ito? Kasi maraming kabataan ngayon, marami na rin mga nanay, o sabihin na natin pangkalahatan, na ang kalayaan ay nagagamit nga po sa mali. Amen? Nasabi nga po, lalo na sa mga Kristiyano, meron po ngayong mga grupo na tinatawag sila na yung mga tinatawag na hyper grace. Alam niyo po kung ano ang tinuturo sa hyper grace? Sabihin niyo po sa akin kung ito ay delikado o hindi. Okay? Ready po ba makinig ang bawat isa? Amen. Paliwanag ko kung ano yung sinasabi sa hyper grace. Pag sinasabi po yung katuruan na hyper grace, ang isang Kristiyano daw po, ang kanyang kasalanan ay pinatawad na lahat. Tama naman po. Amen? Tama mali? Tama. Pero sa hyper grace, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Tama mali? Mali. Kasi ano pa yung sinasabi sa 1 John 1:9? Ano sinasabi doon? Ang Diyos daw natin ay tapat, na kung sino man ang lumapit sa Kanya humingi ng tawad ay Kanyang patatawarin. Eh ang kausap ni Apostle John doon, hindi mga unbelievers, kundi mga mananampalataya. Amen po ba? So sa hyper grace, ganoon ang tinuturo. Kaya ang nagiging system po, ito ay nagtutulak sa bawat isa na wag nang mamuhay ng may holiness. Amen? Ikaw ba naman sabihan ka na okay lang sa Lord kahit anong gawin mo kasi pinatawad ka na at hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Ewan ko lang kung hindi maging license mo yun para gumawa ng mali. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Parang sa bata lang yan. Merong maraming chocolate sa rep. Nanay ka, sabi mo, sige na, kain ka lang kahit maubos mo. Hindi ako magagalit. Diba? Parang ganun yung sinasabi. Na yung bata, kahit kumain siya ng maraming chocolate, kahit mamaga yung lalamunan niya, okay lang. Kahit na ikapahamak niya, okay lang. Ganun ba ang ating Diyos? Hindi. So sa hyper grace, ganun ang tinatawag. No, ganun ang itinuturo. Sabi nga tinuturo din doon na ang tao, hindi naman na kailangan niyang tanggapin si Jesus sa puso niya. Bakit? Anong tinuturo sa hyper grace? Kasi ang lahat daw ng tao ay ligtas na. Tumanggap man o hindi.
Ang nagiging masaya lang daw ay yung aware sila na si Jesus ay kanilang tagapagligtas. Pero yung mga tao na ligtas na pero hindi nila alam yun, sila lang daw yung hindi masaya. Pero ang katotohanan, lahat daw ay ligtas na. Eh ano ba yung sinasabi ngayon sa salita ng Lord na kailangan natin ng tagapagligtas, na kailangan nating sumampalataya? Amen? So, ngayon, dahil sa mga katuruan na ganon, yung liberty na tinatawag ay nagagamit sa mali. Imbis na gamitin ang liberty, mamaya sa pag-uusapan natin, nagagamit ito para i-indulge ang gawa ng laman. Amen? Sige lang, gawin mo yan kasi pinatawad ka naman ng Lord. Sige lang, ipagpatuloy mo yan kasi pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka naman. Kaya, ang ginagawa ng tao, nakikipagpatintero kay Lord. Lord, sa paglinggo, I am yours. Pero pag dito, Monday to Saturday, doon ka kaday. Amen? Sabi nga, no, para tayong Sunday Christians. Pero kapag Monday to Saturday, we are worldly Christians. Pero pag worldly Christians, hindi Christians yun. Amen? So, ganun po ang mangyayari if we will use our liberty in a wrong way or in the wrong way. Amen po ba? Kapag mali ang paggamit natin sa ating liberty. So sabi nga, not to serve the flesh. Ano nga ba yung sinasabi? Bakit? We must not serve the flesh. Unang bagay po. Because the work of the flesh threatens our spirituality. Sasabihin po, direkta ng Biblia, na ang gawa ng laman ay contrary sa gawa ng banal na Espiritu Santo. Sino po rito ang namumuhay ang Espiritu sa Kanya? Amen. Amen. Sabi niyo po, Amen. Amen. Kasi tinanggap natin ng Lord. Pero alam niyo po, kahit nasa atin ang banal na Espiritu Santo, pero kapag ang ginagawa mo ay to serve the flesh, hindi ang banal na Espiritu Santo ang nangihina, nananatiling malakas ang banal na Espiritu Santo, ang nangihina yung Spirit natin. Amen po ba? Kaya nga sinabi, di ba, the Spirit is willing but the flesh is weak. Kaya nga pag pinalakas mo yung flesh, automatic yung Spirit mo ang manghihina. Amen po? Kaya nga sinabi yan, the work of the flesh threatens our spirituality. Tingnan niyo pong maigi. Mas madalas po tayo manood ng reels, mas madalas po tayo manood o tumingin sa Facebook. Pero sa pananalangin, tignan niyo po, antok na antok tayo. Amen. Amen. Sabi nga, real talk. Sino nanonood? Huwag na tumaas na kamay. Ng mga telenovela, yung mga uso ngayon, Pulang Araw, may lavender pa eh. Lavender Fields ba yun? Diba? Kasi pinag-usapan sa, habang nag-chat kami dun sa trabaho, ayun, yung Lavender Fields. Ayun, yung Pulang Araw. Wala? Teka, ano yun? Curious tuloy ako eh. Alam niyo po, pag mas matagal na kayo nakaupo sa Netflix, matagal na kayo tumitingin sa YouTube, yung flesh po natin yung napapakain natin ng madalas. Hindi naman po masama yun. Masama ba yun? Nagiging masama yun, una kapag ang pinanonood mo ay mali. Pangalawa, nagiging masama yun kung sobra na ang oras na nakukuha sa atin. Kaya nga minsan, yung mga nanay siguro kakanood, ay hindi pa pala nakapagsaing. Ay wala pang ulam. Yung mga estudyante, bumaya na mag-aaral. Nung nakapanood na, nung matapos na, gabi-gabi na, nag-review, antok na, wala na pumapasok. Amen? Bali, no? Kaya sabi ko, mag-pray ka na, busy po ako eh, basta ka na salita ng Lord, opo, ilang minuto, 1 minuto. Ayan. Amen? Nagagamit ba natin ng tama? No. Napapalakas ba ang spirito natin? Ang totoo po, hindi. Kumbaga, real talk po tayo mga kapatid, kailangan tulungan natin sarili. Ang banal na Espiritu Santo ay tinutulungan tayo sa bawat oras, sa bawat sandali. Amen po ba? Pero we need to cooperate. Sabi niyo nga po, cooperate. Kasi ang banal na Espiritu Santo, nandiyan siya sa buhay natin. Pero tinitingnan niya kung paano tayo pakikipagtulungan. Amen. Amen po ba? Amen. So, wag natin i-gratify ang ang tawag doon, kagustuhan ng flesh natin kasi ang katotohanan, ititreten nito ang ating spiritual life. Amen. Number 2. Sige po. Letter B.
Wala, Ate Ruth. Ayan. Kasi nasanay kasi Ate Ruth doon sa amin na, no? So, number 2, the works of the flesh, ano daw po? Weakens our spirit. Pahihinain nito ang ating espiritu. Sabi ko nga po kanina, ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin kailanman ay hindi nanghihina. Amen? Pero ang spirit natin, nanghihina. Amen. Hindi ko alam kung narinig niyo itong kinuwento ko, pero ulitin ko ngayong umaga. No? Ito po ay narinig ko lang naman din kwento, pero napakaganda pong illustration. Ayan, sabi nga po, meron pong tao na meron siyang alagang 2 aso. Ayan, sino po dito yung maraming alagang aso? Ayan. Aw. Ayan. Ayan. So sabi, meron siyang 2 alagang aso. At yung mga aso na ito ay nilalaban niya sa dog fight. Pero ang maganda sa kanya, yung 2 aso niya pinaglalaban niya. Ayan. So habang pinaglalaban niya daw yan, kung kanino siya tumaya, nananalo siya lagi. Nananalo siya, halimbawa tumaya siya sa itim. Sabi niya, tataya ako sa itim, nananalo. Tapos bumalik siya, tataya ako sa puti, nananalo siya. So tinanong siya ngayon ng ibang tao, paano mo ba nahuhulaan? Sabi niya gano'n, siguro pala, no? Sabi, paano mo nahuhulaan kung sino mananalo? Tapos ngiti-ngiti lang siya. Ngiti-ngiti lang siya. So nung pag-uwi niya, sinabi niya ngayon doon sa kasama niya, na tinatanong nila ako doon kung paano ako nahuhulaan kung sino mananalo. Sabi niya ngayon, simple lang naman eh. Siyempre, kung sino yung gusto kong manalo, makakainin ko. At kung sino yung gusto kong matalo, ano kaya gagawin niya? Gugutubin niya. Amen po. So nakuha natin yung lesson. Sa buhay natin, merong flesh at merong spirito. Amen po ba? Isipin na lang natin, kung sino yung lagi mong pinapakain, sino ang lalakas? Yung puso. Kamusta po ang ating espiritu? Kasing katawan po ba ni Kuya Renzi? Ayan, kaya ito. Oo, kasing katawan ni Kuya Janly. Yeah? Amen? Amen. Kung titingnan lang natin, sino ba ang mas malusog ngayon? Amen po ba? So kung gusto natin maging matagumpay ang ating espiritu, amen, huwag nating busugin ang ating flesh. Amen po ba? Alam niyo po, marami pong gawain. Alam na natin yun. Sa daming message na natin narinig ang mga mensahe ng Panginoon, kung ano ang makakapagpahina sa ating espiritu at ano yung makakapagpalakas sa ating flesh. Mga kapatid, we must be aware always na huwag natin gawin na mas maging malakas ang tawag ng laman kaysa sa espiritu. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ayan. Alam ko, bawat isa sa atin dito ay gusto natin na ating espiritu ang malakas. Amen? At tayo ay gumagawa ng paraan para tayo lumakas spiritual. Ano nga ba sinabi ko kanina? Let's cooperate with the Holy Spirit. Kasi ang katotohanan, the works of the flesh, ano daw po? Weakens our spirit. Mga kapatid, tandaan po natin ano? Una, the works of the flesh threaten our spirituality. Kasi ayan, talaga ay hindi maganda. At pangalawa po, i-weaken nito ang ating spirit. Kaya nga po may pangatlo. Ayan. Pangatlo po ay the works of the flesh must be crucified. Ayan. Ano pong ibig sabihin na must be crucified? Ito po ay dapat lagi nating binabaksin sa ating buhay. Amen po ba? Lagi natin sinasabi, ano yun, naturo natin noong nakaraan, that I am crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Ayun po isa sa magandang paalala natin sa ating mga sarili bilang mga mananampalataya na ang ating lumang pagkatao ay ano daw po? Patay na. Sabihin mo, patay na ang lumang pagkatao. Ayan, kaya naman sa bawat araw kapatid, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na sa bawat araw ang gawa ng flesh ay ating pong ipako, i-crucify. Amen po ba? Pero ano nga ba ang magiging susi dyan? Let us cooperate with the Holy Spirit. Anong sabihin nun? Dapat po kailangan tayo ay lagi nagpapasakop sa banal na Espiritu Santo. Sige nga po, buhit mo muna ang bawat isa. Yan. Ito po ay seryosong tanong. Mga kapatid, sa buhay niyo po ba naranasan niyo
na ang banal na Espiritu Santo ay nangusap sa inyo. Especially nung time na kayo ay under temptation. Kapatid, ngayon sa oras na to, isipin mo yung pagkakataon na yun. Habang nakapikit ka, narinig mo ba o naramdaman mo sa puso mo na sinabi sa'yo ng banal na Espiritu Santo na huwag, umiwas ka, layuan mo, talikdan mo. Kapatid, ang katotohanan, laging nangungusap ang banal na Espiritu Santo. Matuto tayong makinig, matuto tayong makipag-cooperate, matuto tayong magpasako. Amen po ba? Sige po, dilat po tayo at palakpakan natin ang Panginoon. Isa po yung katotohanan, mga kapatid. Alam ko po sa bawat araw meron challenge. May mga challenges tayong hinaharap. Na minsan akala natin napakagaan lang na challenge para tayo, sabi tayo, subukan natin maging Kristiyano. Pero tandaan nyo, ang kalaban lagi nagsisimula sa maliit. Hanggang palaki ng palaki. Kaya hanggang maliit pa lang, makinig ka na sa banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Kasi nga, bakit? Kasi ang gawa ng laman ay hindi maganda para sa atin. Kaya nga pinaalalahanan tayo ng Apostol Pablo, no, to not serve the flesh. Malinaw po ba yung bagay na yan? Amen. Malinaw po ba? Amen. Ayan. So, meron tayo dito ngayon, naging example ni Apostol Pablo, kung paano nga ba natin dapat ine-exercise ang ating liberty. Paano paraan dapat natin na-exercise ang ating kalayaan. Yan. So, sabi nga ba nito, how we should exercise our liberty. Ano daw po? 1, 2, 3. But to serve one another. Grabe, no? But to serve one, ano daw po? Another. Kasi nga po ganito, nakukuha ng bawat sa atin na bakit nga ba pagdating sa spiritual life, hindi tayo nakatutok sa sarili natin. Nakukuha ba natin? Bisa pa natanong ninyo, bakit kaya pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ito nakatutok sa sarili mo? Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag tayo ay nakatutok sa sarili natin, nagiging makasarili tayo. Sarili natin kagustuhan, sarili natin pagnanais, at kapag nakatutok ka sa sarili mo ang totoo, mas nag-gratify mo yung flesh. Totoo po yan. Subukan nyo po. Pero wag na. Isipin nyo na lang pala, wag nyo nang subukan. No? So, totoo po yan. Kaya lagi tayong sinasabi sa salita ng Lord na para lumakas ang espiritu mo, gawin mo ang paglilingkod sa kapwa. Sinabi rito, rather serve one another in love. Sabi nito, the entire law is summed up in a single command, love your neighbor as yourself. Sinabi nga dito, if you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Kasi mga katotohanan, isa rin ay hindi tayo nag-iisa. Amen? So tingin nyo ba anong itsura kaya ni Pastor kung nagpipreach ako dito na mag-isa ako? Na? At umatin kayo sa isang gawain na mag-isa lang tayo. Meron po bang sense? Wala. Dahil po ang katotohanan, we need each other. Kaya nga sinasabi rito ni Apostol Pablo, we need to ano daw po? Serve one another para po ang ating liberty ay talagang magamit natin sa tamang paraan. Amen? Nakuha natin? Kasi po dito sa mga taga-Galacia, bigyan lang po tayo ulit ng teksto, nagsisimula na po sa kanila ngayon kasi nagkakaroon sila ng, sabi nga po, they are biting each other or devouring each other. Alam mo yung sabihin, nagsisimula na sila ngayon magkagulo. Nagsisimula sila mag-away. Bakit? Kasi napapagalingan sila eh. Kasi nga po, di ba, tinuturo sa kanila ngayon na sumunod sa batas. Yung isa magaling sumunod, yung isa mahina sumunod. Kaya sinasabi ngayon, mas banal ako sa'yo. Mas okay ako sa'yo, ikaw, hindi. So nagkakaroon ng pagmamalakihan. Amen po? So sa atin dito, hindi ganun. Amen po ba? Hindi dapat ganun. Amen. Walang magkakagatan sa FCC San Jose. Amen. Walang magsisiraan. Amen. Amen po ba? Amen. Ano ang dapat ginagawa natin? Tayo ay nagsisilbi sa isa't isa. Amen po ba? Amen. Kapag may nangangailangan, magtulungan. Kapag may nangangailangan, tayo po ay magtawag doon. Lumapit. Amen.
na tayo ay makiramay? Amen po ba? Baka pagkaisip nyo sa makiramay, patay agad. Hindi po, pag sinabi makiramay, ikaw din ay nakikipsipad siya. No, talagang yung ano nararamdaman niya, dinadama mo rin. Kaya nga sinabi rin sa Bible di ba? More to those who mourn. Amen. And rejoice with those who rejoice. Dapat po ang Kristiyano flexible. Hindi ka lang laging sa bawat araw lagi ka lang masaya. May malungkot na nga, masaya ka pa rin. No? Dapat marunong ka rin makiayon. Pero hindi ito the point na i-down mo siya, kundi para magkaroon siya ng encouragement. That's how we serve one another. Amen po ba? So pag-usapan po natin itong tinatawag na let us serve one another. We are to serve one another. Bakit? Unang bagay po, the Lord has blessed each of us with different, sige na. Ayan. And, putol. Ayan. With different abilities. So the Lord has blessed us, each of one of us with different abilities. Amen po ba? Sino rito ang marunong ng carpentry? Marunong magmartilyo? Marunong maglagari? Marunong gumawa ng bangko? Alam mo si Pastor, hindi marunong. Totoo lang. Sino po rito yung marunong mag-drawing? Marunong sa arts? Amen? Alam niyo po, iba-iba tayo ng kakayanan. Amen? Kaya po tayo iba-iba ng kakayanan para makapag-serve tayo doon sa mga wala nung bagay na iyon. Amen po ba? Naunawaan natin? Kaya nga po sa gift of the Holy Spirit, meron po mga binanggit doon. May gift of generosity, may gift of service, amen? May gift of prayer. Ibig sabihin, iba-iba ang pinagkaloob sa atin na abilidad. Bakit? Kasi ayun ang magagamit natin para paglingkuran ang isa't isa. Malinaw po ba yun? Kaya dito tayo sa FCC San Jose, we are unique. Meron ba magkakaparehas dito? Hindi. Pero dito masarap kumain. Kasi meron masarap magluto. Tama po ba? Meron naman dito masarap din kumain pero masipag din maghugas. Masipag din maglinis. Amen? Meron din naman na merong gift sa leadership. Hindi naman pala utos pero magaling mag-lead. At meron din naman may mga magagaling sumunod. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay nagko-complement. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay nakakapag-serve sa isa't isa. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord dahil binayaan tayo ng different abilities? So next, we are to minister such gifts to one another. Ano ibig sabihin yan? Huwag kang, ano kaya? Huwag kang ma-damot at huwag kang makasarili, ano pa, at huwag kang ma-yabang. Amen po ba? Huwag mo ipagyabang. Ang gawin mo, ipaglingkod mo. Amen po ba? Yung gift na binigay sa'yo ng Lord, magiging useful lang yan, magiging purposeful yan kapag ginagamit mo sa kapwa mo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen! Amen. Yan. So, we need to serve one another. Next, sabi rito, the strong bearing with the infirmities of the weak. Anong ibig sabihin yan? Yung daw pong tao o mananampalatayang malakas, sabi nyo nga po, malakas. Malakas. Ay dapat ay nagiging tulong doon sa mga mahihina. Amen? Ulitin ko, ang mga Kristiyanong malakas ay dapat nakakatulong doon sa mga nanghihina. Amen? Ano pong ibig sabihin niya? Yung mga malalakas, hindi po dapat natin kinokondem yung mga nanghihina. Huwag natin sinasabi, ba't ganyan siya? Ba't ganyan siya? Tagal ng Kristiyano, ganun pa rin. Hindi. Ang isang Kristiyano na alam mong pinapalakas ka ng Panginoon, dapat kasangkapan ka ng gabayan ang mga nanghihina. Hindi para apakan kung sino pa yung nanghihina. Amen po ba? Amen. Amen. Mga kapatid, nais ng Lord maunawaan natin to. We need to serve one another. Kailangan yung mga nanghihina, tinutulungan natin, inaakay natin, ginagabayan natin. Amen po ba? Bakit? Kasi darating din minsan sa tayo mo, maghihina ka rin. Lagi ka bang malakas kapatid sa spiritual life? Hindi po. Pero salamat dahil may mga kapatirang tumutulong
sa atin. Kaya kung paano ka nakatanggap ng tulong nung ikaw ay mahina, ngayong malakas ka, maging daan ka rin para gumabay at umalalay sa mga nanghihina. Kapatid, iwasan natin. Sabi nyo nga po, iwasan natin. Iwasan natin. Na tayo ang maging katisuran ng mga kapatid natin nanghihina. Dapat po maging para tayong hawakan nila sa biyaya ng Panginoon na sila ay makakabangon. Amen po ba? Na sila ay mapalakas. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Kaya nga the strong bearing with the infirmities of the weak. Dahil ang katotohanan po, hindi po tayo laging malakas. Hindi po tayo lagi na tawag doon. Minsan, dumarating din sa buhay natin na talagang matutumba tayo. Pero salamat dahil hindi naman lahat yun tayo. Talagang meron sa buhay natin, merong ups and downs. Pero ang mahalaga, nasa naman sa punto na yun, ang Kristiyano nag-aakayan. Amen po ba? Because we need to serve one another. Kaya ngayon siya sabi ni Apostol Pablo, kasi sa kanila ngayon, meron parang malakas at meron parang mahina. Pero ano nangyayari? Sila ay nagsisiraan. Sila ay nagkakagatan. Pag sinabi nagkakagatan, talagang matindi yun. Ibig sabihin talaga nung parang sinasabi, umalis ka rito. O kaya sinasabi na sinasaktan talaga yung kalooban ng tao. So, hindi dapat mangyari yan sa bawat kapatiran. Sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Sabihin mo sa katawan mo, itong kamay, pag sumasakit ba yung tiyan mo, sinusuntok mo yung tiyan mo. Kapag mahina yung tiyan mo, ba't ka mahina? Ano ay mangyayari doon? Masasaktan din lalo. Amen po ba? At epektado ka. Pero kapag yung tiyan mo masakit, ano gagawin ng kamay mo? Haplos. Sakit ng tiyan ko. Meron pa rin ko, sakit ng tiyan ko, pinuko. Di ba, ang sakit ng tiyan ko, di ba hinihimas mo? Ba't masakit? Naupos ko yung isang lechon. Hindi ko tunawan. Pero di ba, hinihimas. Amen. Ganun dapat tayo kapatid. Tayo ay katawan ni Kristo. Tayo ay kasama iba't ibang parte, pero dapat tayo ay nagtutulungan. Tayo ay, kino-comfort natin isa't isa. Amen po ba? Amen? Masaya ba yun? Maganda ba yun? So, i-apply natin bilang magkakapatid. Then next, sabi dito, each of us focus on edifying our brethren. Ano sabihin edifying our brethren? Ibig sabihin nito, dapat, tawag doon, tinutulungan natin, nagiging masaya tayo sa anuman na nangyayari sa ating kapatid na maganda. Amen po ba? Ibig sabihin, kung nakikita natin ating kapatid na siya ay pinagpapala, maging masaya tayo. Kung nakikita natin ating kapatid ay ginagamit ng Lord sa paglilingkod, maging masaya tayo. Amen po ba? Kapag nakikita natin ang ating kapatid ay talagang lumalago spiritually, maging masaya tayo. We edify our brethren. Ito yung bagay na talagang makakapagpakita kung sino ang nagmamataas at kung sino ang nagpapababa. Amen po. Kaya nga sinabi sa salita ng Lord, kung sino ang nagmamataas ay siyang binababa. Kung sino ang nagpapakumbaba ay siyang tinataas. Kasi po ang katotohanan, ang nasa taas ay walang ibang parating kundi pababa. At kung sino man nasa baba, walang ibang ano tawag na pupuntahan kundi tataas. Amen? Sabi, Pastor, paano yan? Kung nasa taas na, anong nangyari? Ganito lang naman yun. Pag ikaw ay nagpapakumbaba, pag tinaas ka ng Panginoon, magpakumbaba ka ulit sa harapan ng Lord. Tataas ka ulit ng Panginoon, magpakumbaba ka ulit sa harapan ng Lord. Amen? Pero pag subukan mo, tinaas ka na Lord, nagpataas ka, ibang bagsak ang gagawin mo. Kasi mas magandang ikaw ang magpakumbaba kaysa ang Lord ang magbaba sa'yo. Amen po ba? Kaya nga, each of us must be focused on edifying our brethren. Ano ibig sabihin nun? Magpalakasan sa isa't isa. Kaya nga po sinabi, di ba, do not neglect meeting together. Kasi alam niyo, pag tayo nakikita-kita rito, ang totoo, napapalakas ka ba kapatid? Kapag nakita mo, ang kapatiran, napapalakas ka ba? O sinasabi mo, sila na naman? O kaya sinabi mo, naku, si Nanay Abima na naman nagluto. Ganun ba? Hindi, di ba? Ang nasa isip ko, excited ako pumunta kasi, yes Lord, andun ang presensya ko, pero salamat din Lord. Kasi andun ang mga kapatiran, miss na miss ko na sila. Tama ba? Amen. Na-miss ko na sila Lord kasi kapag nakikita ko sila, talaga naman,
Ngiti pa lang. Lord, yung pagbati pa lang nila sa akin, ramdam ko na mahal nila ako. Lord, ramdam ko na ako ay may pamilya. Ramdam ko na ako ay muling mapapalakas. Amen. Bakit, Lord? Kasi kami ay pamilya mo. Amen po ba? Ayun yung mga dahilan kung bakit tayo ay nagsasama-sama. Kasi we lift up each other. Hindi lang dahil kailangan umatin ng linggo. Hindi lang dahil sinabihan kayo ng pastor na umatin ka. Kundi alam mo sa puso mo, kagalakan mo na makihalubilo sa kapwa mo mananampalataya. Amen po ba? Iba ang ngiti kapag kasama ang kapatiran. Amen po ba? At sa totoo lang po, ayan yung ngiti na matawag doon niya yung kagalakan na madadala mo sa pamilya mo. Na, sa pamilya mo, sa bahay, maging sa trabaho mo. Amen po ba? Siyempre, walang papalit sa ating pamilya. Pero iba rin ang dala sa atin ng spiritual family natin. Dahil dito, tayo ay nakakapagpalakasan, tayo ay, may mga tao rin tayo na siyashara ng ating mga problema na nakakagaan din sa ating kalooban. May pag-pray tayo. Amen po ba? Sabi nga, nabubusog tayo sa salita ng Lord. And at the same time, praise God. Kasi ang FGC San Jose ay binilas ng Lord. Nabubusog din tayo sa ating mga tiyan. Amen po ba? So, sabi nga ayun ang kagandahan na hindi natin nineneglect ang meeting up together. Amen? Sabi nga napag-usapan na pagkasunduan natin na ang meet up natin ay every Sunday. Amen. Kaya salamat sa Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat sa Panginoon sa buhay mo at kasama kita ngayon. At ako rin mismo, sinasabi ko sa inyo, salamat sa Panginoon sa buhay nyo dahil kasama ko kayo ngayong umaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po na liberty in Christ means to be free to serve one another. So liberty in Christ, dapat po, hindi natin ito sinaserve para i-indulge natin ang work of the flesh. Amen po ba? But then, ang maganda pong mangyari, ang our liberty in Christ, ang ating kalayaan na pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo ay magamit natin sa paglilingkod sa ating kapwa. Malinaw po ba yun? Basahin natin ulit. We are to serve one another. Bakit? Dahil tayo ibinilis ng Lord ng different abilities. Amen? Kaya nga po, we need to minister with each other sa mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, ang tanong dito, alam mo na ba kung anong gift mo? Kapatid, kung hindi pa, ipag-pray mo. Ipag-pray mo, at ang Lord ang magbibigay sa'yo. Pagkakaloob sa'yo, ipapaunawa sa'yo kung anong gift mo. At kapag nalaman mo na kung anong gift na binigay sa'yo ng Lord, siya lang ang encouragement ko. Gamitin mo sa paglingkod sa Lord sa pamamagitan ng paglingkod sa kapwa mo. Amen? Especially dito sa kanyang iglesia. Amen po ba? So next, dapat daw ang siyang malakas. Sige na, balik muna. Ayan. Dapat daw siyang malakas ay inaalalayan ng mga nanghihina at ang bawat isa ay maging focus sa pagpapalakas sa ating mga kapatid. Amen po ba? Sige next, mabilis na lang to. Narinig nyo na yung mabilis. Yeah. Serving one another through, ano na po? Through love. Iba na talaga ang isang gawain na ang tumutulong sa'yo para gawin ay pag-ibig. Amen? Alam na yan, alam natin yan. Kapag ikaw ay nag-church out of your love for the Lord, hindi mahirap sa'yo magsimba. Kapag ikaw ay magbabasa ng salita ng Lord, dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, hindi mabigat sa iyo ang pagbabasa. Kapag ikaw ay mananalangin dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, hindi mahirap sa iyo ang pananalangin. Kaya naman kung ikaw ay magsaserve sa bawat isa dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon at pag-ibig mo sa kapwa, hindi mahirap ang pag-serve. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga, serving one another through love. Bakit? Una, loving one another fulfills the law. Ang kabuuan po ng kautusan, ay tungkol sa pag-ibig. Amen po ba? Amen. Hindi ko na pakakalawakan yan. Next, love enables one to serve others with sacrifice. Kung walang sakripisyo, hindi mo magagawa magsakripisyo kung hindi mo mahal. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa buhay natin. Alam ko nagawa niya yan dahil sa kanyang pagmamahal sa amin, pamilya niya.
Kaya siya ngayon ay nagsakripisyo. Amen po ba? So, sa atin din, sa bawat isa sa atin, minsan ang oras natin kakainin para sa paglilingkod, para sa pangangailangan ng kapwa natin. But then, tandaan natin, it is because of our love for our God and our love for each other. Amen po ba? Next, love will serve others even when it is not reciprocal. Ano ibig sabihin? Kahit daw hindi bumalik sa'yo yung ginawa mo, maglilingkod ka pa rin. Ulitin ko, kahit walang kapalit, maglilingkod ka pa rin. Alam niyo po sa Biblia, laging tinuturo ng ating Panginoon, mas maganda na magbigay ka doon sa walang kakaya ng magbalik sa'yo. Bakit? Kasi ang Lord ang magbabalik sa'yo. Amen? Mas maganda na magmahal ka doon sa mga tao na ayaw sa'yo. Kasi ang Lord ang magpaparamdam sa'yo ng matinding pagmamahal. Amen. Amen po ba? Kaya nga, love will serve others even when it is not reciprocal. Kaya napakahalaga po that we serve one another through ano daw po? Love. Kaya nga, yung sinasabi diba, love covers the multitude of sins. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, dahil sa ginawa natin Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ating kasalanan ay wala na. Grabe, no? Amen. So, ibig sabihin, ang pag-ibig yan ang mag-enable sa'yo na gawin ang mga bagay kahit walang kapalit. Kahit walang nakakapansin. Amen po ba? Kahit minsan hindi sa iyo, hindi ka na-appreciate. Kapatid, sa isang bilang Kristiyano, laging tinuturo sa atin ganito. Taas po natin yung kaliwang kamay. Sige, taas po natin. Ano man ang ginagawa ng kaliwang kamay mo, ang dahil sa pag-ibig, huwag mo nang iparating sa kanan. Kaliwa daw, kaliwa. Sa kaliwa, sa kanan. Ano ibig sabihin nun? Ayun po minsan yung sakripisyo. Na hindi mo to gagawin para ma-acknowledge. Hindi mo to gagawin para mapapurihan. Hindi mo to gagawin dahil may babalik. Kundi gagawin mo to dahil sa Panginoon lang. Amen po ba? Because of our love for our Lord and for each other. Amen po ba? Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, gamitin natin ng tama ang ating kalayaan, hindi indal sa ating flesh, kundi pagsilbihan ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya maging kagalakan natin na pagsilbihan ng bawat kapatiran, maging kagalakan din natin na ginagamit tayo ng Lord para pagsilbihan ng iba. Amen? Kahit na tumatawag ito ng ating sakripisyo. Bakit? Kasi ang nagtutulog na to ay ang ating pag-ibig sa Diyos at ang sinasabi na we must love our neighbor as we love ourselves. Amen po ba? So ulitin ko, sino dito ang malaya? Amen. Sino dito ang tunay na malaya? Amen. Gawin natin ang gawain ng isang malaya. Pagsilbihan natin ang ating kapwa. Na nagmumula sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa, especially sa bawat isa sa atin. Amen po, palakpakan natin ng Lord. At tayo pong lahat ay tumayo at manalangin.